I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. May statement si Sara Duterte guys, no? Alam nyo, nakakatawa. Bakit? Mismo ang mga netizen, yung mga kababayan po natin, nakikita kung gaano kawalang hiya ito si Sara Duterte. Bakit? Ang tingin niya sa sarili niya, malinis mga kababayan. Pero hindi niya nakikita kung bakit. Isa sa mga example ko, yung kaguluhan sa Senado. 'Di ba? Bakit nga ba nagkaroon ng tensyon sa Senado? 'Di ba mga kalyado niya tulad ni Senator Bato? Sino ngayon ang totoong walang hiya? Bakit nga ba ginawa nila 'yon? 'Di ba? Pinatalsik si Tito Soto, si Senator Soto sa pagka-Senate President. Kasi gusto nila isave ito si Sara Duterte. That is my own pananaw mga kababayan. Ngayon, may statement siya dito. Ang lahat ng kaguluhan sa side niya, na mismo siya, mga kalyado niya, ang nagpasimuno, isinisisi kay PBBM. You know, alam niyo, tuwing nagpe-press ko nito or nagsasalita sa social media, sa social media, si PBBM lagi ang tinitira niya. Ganon siya kawalang hiya. Bakit? Basahin ko sa inyo at tingnan nyo yung mga sinasabi ng ating mga kababayan tungkol dito sa sinabi ni Sara Duterte. Sabi po dito ng One News, today is June 12, 2026. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Talaga ba? Ano yung mga sinasabi ng mga aliporis mo? BBM resign. Ano yun? 'Di ba? Sinungaling talaga ito sa totoo lang. Vice President Sara Duterte on Friday rejected calls by some retired military officers and other groups for her to lead a people power movement against the administration of President Ferdinand Marcos Jr. Kaloka. Bakit? Di ba sabi nyo? Sugurin nyo Malacanang. Bakit nilalangaw yung rally nyo dyan? Ngayong araw, June 12. Hindi nyo kayang patalsikin si PBBM. Malinaw na malinaw po yan. Dahil wala naman talaga nag-grounds para lang patalsikin ng Pangulo. Ano raw sabi? Retired military officer. Jesus, kunwari ka pa. Kunwari ayaw. Dahil pag ginawa nyo yan, sigurado, alalahanin mo, lilitisin ka sa Senado. Nasasangkot ka sa mga anomalya. Kaya nga doon sa article of impeachment laban sa iyo obvious ba kung sino ang walang hiya? 'Di ba? Wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means to overthrow to current administration at hindi ko din gusto 'yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Talaga ba? Talaga ba? Ano naman ang karapatan mo para magsasagawa ng extra constitutional for what? For what naman? Ano naman ang sapat na kaalaman mo? Feeling mo na mas magaling ka kay Pangulong Marcos Jr. Ay sos, wala ka pa nga sa dulo ng kuko niya, Sara Duterte. Yan ang itaga mo sa utak mo. Hindi mo nga kaya magsalita na mag-isa na walang kodigo Yan, sa mga ganyang klaseng ugali ang mayroon sa kanya. Mamatay tao. 'Di ba? Yan ba ang gusto niyo maging Pangulo ng Pilipinas? Na walang sapat na kaalaman? Hindi, real talk tayo dito. 'Di ba? Wala sapat na kaalaman, lack of experience, lack of knowledge, lahat. As in wala. Alam niyo kung bakit? Kung bakit nagsasalita ako ng ganito? 'Yun naman talaga totoo nakikita ko base sa na-observe ko. At ito pa. Sinabi niya sa Pangulo, gusto ko makita ng taong bayan hanggang saan dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Sino ngayon ang walang hiya? Di ba siya? Sino ba ang nanggugulo? Di ba ang mga aliporis niya? Ngayon, tinatanong niya pa kung sino ang walang hiya. Di ba siya? Wala na nga siya nagagawa sa bayan Puro lakwat siya, puro paninira. Sasabi niya sa Pangulo, walang hiya. Ano siya? She's referring to herself, ganon, na siya ang pinakawalang hiya na vice presidente sa kasaysayan. Na walang ginawa, walang achievement.
Ha? Oh. Bakit kanyo nasabi ko, pinakawalang hiyang vice presidente? Look at her ano guys, her yung kung bakit nasabi ko yon, di ba? Sa article of impeachment niya, ano yun? Lilitisin siya, nasasangkot siya. Tapos sasabihin niya kay Pangulo, walang hiya. Siya kaya? Hindi kaya siya, walang hiya? Binabaliktad niya lang. Ang galing ito guys, magsalita Pero sa totoo lang, lahat ng sinasabi niya, nagre-reflect sa buong pagkataon niya. Kung walang hiya ang Pangulo, ikaw ano ka? Malinis ka? Maganda ang ano mo, yung background mo? Papa mo nga, nasa kulungan Ikaw mai-impeach Sus, Mariusep, kayo magising kayo. Hindi ganito klaseng Pangulo ang mailuklok, lalo na pag makitid ang utak. Masyadong masikip, walang alam. Di ba? Sabi dito guys ng mga nagko-comment. Mas walang hiya kang ubab, ni wala kang ambag, sira ulo. Patay tayo dito. Are you mirroring yourself? The mouth speak what the heart is full of. Trillion malita yan. Harapin mo kaso mo, then let's see who tell the truth. Correct. Bloodbath daw. Let's see. Paano magiging bloodbath yan? Hindi nga humarap Takot Ultimo sa debate nga Hindi nga humarap kasi walang alam. That's why I called her lack of knowledge. She cannot do a debate, guys. Ay nako, kawawa lang siya sa mga kadebate niya, for sure. Your opinion may be correct in your own personal ways, but not all are acceptable, especially in the eyes of Lord God. There's always a time for everything under heaven. God bless the good people. Hindi, walang alam yan. But your action says otherwise. Yes. Pang-inggit pikit. As lang hiya ka rin. Guilty or not guilty. Tell to the Marines, correct. Queen of what? Queen of liar. Diba? Queen of Flanders. Yun. Evidence spoke itself. Rather than what you have said. Kasi yun ang pagkatao mo. And that is her. Diba? She's talking to herself nga yan. Attend ka. Impeachment mo. Di mo kinaya si PBBM. Hindi niya talaga kinaya, guys. No. She cannot beat the intelligent president like PBBM. No. As in, wala talaga. Wala ka sa dulo ng kukuko ni PBBM ito Sara, sa pananaw ng maraming mamamayan, mas nakakabahala ang mga pahayag at kilos na inuugnay sa'yo kaysa mga isyong ibinabato mo sa iba. Ang madalas na paggamit ng mga salitang may kaugnay sa karahasan at pagbabanta ay hindi angkop sa isang leader. Tama! Na inasahang magsisilbing huwaran ng respeto, kahinahunan at pananagutan. Ang tunay na pamumuno ay nakikita sa kakayahang magbigay solusyon sa katauhan ni PBBM yun. Pero sa katauhan ni Sara Duterte, kawawa ang Pilipinas, magiging ebak. Pupugaran na naman tayo ng mga mga aliparot, mga Ayan, pupugaran na naman tayo ng mga syekwe. Magkaisa ng mga tao at magpakita ng paggalang sa dignidad ng bawat isa. Sa halip na magpalaganap ng galit at hidwaan, mas makakabuting ituon ang oras at lakas sa pagtugon sa mga tunay na suliranin ng bansa. Walang sinumang pinuno ang dapat magpalagay na siya ay higit sa batas. Correct. No one is above the law. Pero pag silang umumamuno, sigurado, kawawa ang batas, nasa sa gilid lang sila ang batas. Manasaaman niya, di ba? Kumbaga nilagay niyang batas sa kamay niya, kaya tuloy. Sa ijikin niya, ayun, kulong. Huwag mong kalabanin ang batas dahil may kalalagyan ka talaga. Sa katotohanan o sa pananagutan, sa huli, ang bawat salita at bawat kilos ng isang leader ay hinuhusgahan. Hindi lamang ng publiko, kundi pati ng kasaysayan. Ang kapangyarihan ay pansamantalang, ngunit ang pananagutan sa mga ginawa at sinabi ay nanatili. Kaya marapat lamang na pairalin ang paggalang katotohanan at malasakit sa bayan kaysa personal na interes at politikal na bangayan. Ayan, si Sara Duterte, ang mayroong ganyan.
pangit ugali niya kaya. Askal yan, kaya siya ang pinakawalang hiyang vice presidente. Mirror, mirror on the wall, tell me who is walang hiya. Siya yun. Designated survivor nga ni Romans 12:17, a good person never repays evil with evil. Instead of striking back when someone hurts you, responding with kindness or peace shows true character. Pangulong Marcos is the best. Napakaganda ang kanyang ugali. Si Sara, hindi maganda ugali niya. Kampo ng kadiliman. BP is showing respect to Constitution. What kind of respect that she has? I think she have no respect. Lalo na sa pinuno ng bansa. Kasi inutil ito si Sara Duterte. Lakas talaga ng sayad. Ay, of course. 2,500. Voltahe ang sayad niyan. Lakas apog mo In love ka kay BBM ani. Napakalinis. Yes! Makakain na nga lang ng piatos. Pero ang totoo, atat na atat talaga. Yes! Correct. Gusto niya gawin ng Malacanang. Yun naman talaga Di ba? Gusto niya mamuno Ano naman ang kakayahan niya? Wala naman sa kakayahan. My gosh, kakahiya siya. Napakawalang hiya yan. Nagsalita ang malinis na may plan A, B, C, D, E, etc. Hindi niya kayang pabagsakin si PBBM. Mark my word. Itaga mo yun sa pagmumuka mo. Bloodbath or convicted yan. And look who's talking. Correct. Look at the mirror lately. Abang-abang lang muna para hindi obvious. Ang hilig mo talaga sa psychology of projection. Yes, because psychopath yan Kumbaga yan Kailangan ng patingin yan sa sa psychiatrist. Salamin. Di pag may time it's take one to know one key. One kasi. I don't think she can win. No, never. Umuusok ang tinga at ilong sa sobrang pagkamuhi. Hindi naman siya pinapansin. May sayad kasi. Correcto! Patawa si Lustay. Yan Walang DDS dito nagko-comment. Tingnan nyo kung gaano kawalang hiya tong babaeng to. Kung makapagsalita, kala mo napakamalinis. Niwala kang sa level ni PBBM My gosh, kakahiya ka. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Nakakakulo ng dugo. Sasabihin mo sa Pangulo, walang hiya. Sino mas walang hiya? Di ba siya? Sorry to say, but I'm just, I'm just defending our President, PBBM. Kasi he is so mabait talaga. Very quiet, silence, hindi malang marunong rumisbak. Yun ang totoong leader na kayang gayahin ng mga kabataan. Hindi pala away. Very humble, down to earth. Ito, nako, pang-impyerno lang ito So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Kayo nung balang humusga. See you again sa mga next upload videos ko. Follow me and likes. Bye 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 and bye. God bless Philippines. Bye everyone. There's more.